uban. Unsa mo kita inyong gusto? Nangutan na mo kung saan mong gusto. Birdo ko. Ikaw na bahala, Rabadi. Iingon na itong gusto. Gusto na mo og solar. Flashlight. Tambal. Kapalit sa kinabuhi ni Commander Ram o sa mga bata. Magasiguro man kami nga magkuha na muna siya Ram ug mahatag among gusto. Kaya nyo sa inyo ang una-una, Brad, madamay ang mga bata inosente. Hoy! Masal, nga nandito ka, Sal. Bakit ka pa pumunta dito? Di pala okay yung katawan mo. Sana tinanong mo muna yung katawan mo na okay ka na. Hindi pa nga hindi pa totally yung fully recovery yung katawan ko, pero gusto ko lang makabawi sa mga kabaitan na pinakita ni Master G sa akin sa inyo. Kaya hindi ko matatanggap na ganun yung nangyari. Wala akong magawa. Kaya pinilit ko yung katawan ko. Talagang pilipit na si Master D sa pagbubugbog nila. Kahapon o kagabi, kitang-kita ko kung anong ginagawa nila sa kay Master D. Binabaril pa sa paa. At inaano sa may sapa, nilulunod. At wala akong tulog. Ilang gabi na wala akong tulog dito. Gusto nang sasuko yung katawan ko, pero hindi pwede. Alang-alang kay Master G at sa mga bata. Buti na lang sumunod ka dito. Wala naman kasi hindi kong magtutulungan kundi tayo lang, kaya yun mga kaidol, magpapasalamat ako mga kaidol na dito sa Sarge nung kahit na hindi pa okay yung katawan niya mga kaidol, sumunod siya dito. Pagkita niya yung na-upload ko na video ni Master G, na sa nangyari ni Master G, pumunta siya dito mga kaidol kahit na walang baon. simula akong maglakad kahapon ng gabi. Simula akong maglakad punta dito kasi wala akong masakyan, wala akong kailangan na kahit piso. Kaya magkakadagad ako kasi marami din naman akong alam na daan kung saan yung mga sukat-sukat para mas madaling makarating. Kaya buti ko talaga, buti na lang nagkita agad tayo. Sobrang awa na ako sa nangyayari kay Master G, ginagawa niya kay Master G. Hindi ko rin matanggap na gawin niya nangyari. Kaya tulad na kagabi na nakita ko sa yung mga ginagawa nila kay Master G. Kahit medyo pa yung katawan ko, hindi ko talaga na alam mo Sad, gustong na susuko ng katawan ko kasi ilang gabi na wala akong tulog. Pero sabi ng utak at puso ko, hindi pwede kasi may nangangailangan ng tulong sa'yo, lalo na yung kaibigan mo at lalo na yung mga bata. Kasi importante din yung mga bata na maligtas natin. Kasi mga bata pa sila, mahaba pa yung anuhin nila. Kaya tinitiis ko ang ilang gabi na walang tulog dito sa bundok. Buti na lang may nandito ka na para na may makahawag ka din ng isang cellphone
para hindi na ako masyadong mahihirapan. At maraming salamat ulit, Charles. Isa. Kasi tayo rin naman yung magtutulungan dito. Walang tayong ibang anuhan. Yun mga ka-idol. Pinilit kahit na hindi pa masyadong totally yung kalakasan ni Sarge sa buong katawan niya. Pinilit pa rin niya na sumunod sa amin dito. Kasi baba may na sagupa akong dalawa doon. Yung pagpunta mo dito, Oo, kanina. tauhan din yun ni Batang Berdogo. Na napatay ko. At kahapon, Kaya, yung sabi, kinuha ko yung may isang bata na naman daw sila na dinadala, kinuha. kaya kinuha ko yung baril. May ano ka ba? May ano ka ba kung saan nila dinadala si Master G? At kayo mga bata? Isa lang ang alam ko na dinadalahan talaga nila ng mga nakukuha nila. Isang lugar lang. Doon nila iniipon lahat. At sigurado ako na andun si Master G. Doon din nila dinadala. Kasi Anong sabi kagabi, narinig ko sa usapan nila. Kaya na sabi din ni Batang Berdogo, yung tauhan daw niya, paakyat na at may dalang bata. At si Master G din, doon nila dadalhin. Alam mo ba yun? isa lang na specific. Isa lang na nakakampo yung nasa isip. Sige nila dinadala ang Maraming salamat talaga sa mga natukuha nila. At sigurado ako na andun si Master G. At sana hindi pa uli ang lahat. Sana makabawi din ako sa mga kabutihan ginagawa ni Master G sa akin. So yun mga kadol. So ano? Pupunta na tayo. Saan yung lugar na sinasabi mo? Na pwede nilang. Mas maaari niya Kasi ikaw yung maswito dito eh. Kasi matagal kang tauhan ni Batang Berdogo. Ikaw yung right hand ni Batang Berdogo, ginawang right hand ni Batang Berdogo. Kala ko pa naman kung sino yung bumaril sa akin. Buti na lang hindi ako hiniwalayan ng gabay ko. Kahit sobrang lugmok na yung katawan ko sa ilang gabi na walang tulog. Paano ngayon? Dalawa na tayo magtitiis yan dito sa bundok. At ako din, wala na rin akong pagkain. Ubos na rin yung pagkain ko. Maghanap na lang tayo dito ng makakain ng kahit ano. Yung hindi makalason. So, ayun na. Ikaw magdadala sa isang cellphone. Para hindi ako mahihirapan. Muna ipatay mo muna yung camera para makuha mo ng mabuti. So, ayan mga idol. Sa awa ng ating Panginoon, nakarating po ako dito nagligtas. At kahit medyo tagilid pa yung katawan ko, pinilit ko talaga na makabawi man lang sa mga kabutihang nagawa sa akin ng kasamahan ko, kasi wala rin ibang magtutulungan kundi kami lang. At yan, sa sobrang pag-alala ko kay Master G, kay Master G, wala na akong
wala na ako sa isip ng pagpunta ko dito. Ang tanging ang nasa isip ko na lang makatulong man lang sa kalagayan ni Master G ngayon at makabawi din sa mga kabutihan na nagawa niya sa akin. Wala akong nadala na kahit na ano, at itong baril na dala-dala ko na naagaw ko lang to sa dun sa baba. Kanina may nainkwentro ko ng dalawa na ano ko yung dalawa na dali ko, tapos may armas na kinuha ko, yung armas nila para may magamit nila ko. At buti na lang nagkita agad kami ni misteryosong tao. Buti na lang hindi ko rin siya napuruhan, kasi nung pag unang paputo ko, nakita ko na papunta siya sa may camera. Nakita ko yung camera ng cellphone niya. Yung cellphone, kaya parang medyo nakampante ako na kasamahan ko yung kaharap ko. At yan, sana maligtas natin ng mas maaga si Master G, at gagawin natin ang lahat ng ating makakaya, mga idol, para lang para makuha natin ng ligtas si Master G. At hindi ko na rin naisip yung mga kakailanganin ko dito, kasi nga sa sobrang pag-alala ko talaga kay Master G, at nakita ko talaga yung upload ni misteryosong tao, kung gaano ka pinapahirapan nila si Master G. Kaya sa ako ng Diyos nakatintin na ligtas, at sana gabayan din tayo ng ating Panginoon. Sana kumpleto kaming makababa at sana ligtas. So yan, ngayon nandito nagkita na kami ni misteryosong tao. Na lang yung target talaga namin, diretsuhin yung pinaglalagyan nila ng pinag-iipunan nila ng mga nakukuha nila, kasi yan, mga taga dito yan sa bundok. May mga dito kasi sa bundok, mga idol, hindi ko sa susunod po, kapag mayroon na po tayong sariling channel, i-explain ko po sa inyo lahat kung ano po yung simula at ang kaloob-looban po talaga ng kwento, nasa base sa nasiksihan ko po dito sa bundok at yung mga kabuhayan po dito. Ngayon, ang priority lang talaga natin ngayon makita natin si Master G na maayos pa ang kalagayan. Sana walang masamang nangyari. Ayan, kasi na tayo doon. Yan. Hindi tayo muna gagamit ang baril. Isa-silent kill lang muna natin kung maaari lang, para na hindi talaga mapulabot sila. Oo. Hindi sila makakawin ba? Oo. Yan naman talaga yung yung pinaka-importante talaga. Kasi para hindi mabulabog yung mga kasamahan. Aba, maaga pa. Tara, ulit tayo. Ingat. Pero kapag nasa kagipitan na talaga, wala tayong
gagawa kundi ingat na sa bawat paligid bro kasi may mga maraming patibong dito. Ito bro, mag-mapping muna tayo bro. Mag-mapping muna tayo para ano talaga natin. Kasi sa ngayon kasi dun sa mga nadaanan ko, andito tayo sa area na to. Dito sa area na to. Yan ang area na. Oo. May